Di igapos yan. So, eto ngayon yung tanong. Sino po ba ang tunay na leader ngayon ng Senado ng Pilipinas? Yun. Si APC ba? Si ousted APC o si Win Gatchalian na hindi naman Senate President but Senate pro tempore, di ba? Senate President pro tempore. Pro temporare, pre. Sino ba sa kanilang dalawa? And then 13 ba talaga dapat palagi ang pag-determine ng quorum? Yan ang pag-usapan natin. So kailangan po natin itong makita unang-una. Under ho ng 1987 kasi merong Avellino Doctrine eh. Ang Avellino Doctrine po ay nakabase sa 1935 Constitution. Again, ang pag-uusapan po natin dito ay ang determination of quorum. Hindi po natin pag-uusapan dito yung botohan, yung replacement. Okay? Sa susunod pong topic yon. So, dito ngayon po, nangyari po yung gulo sa under ng 1987 Constitution. So, tingnan na ho natin diretsuhan. Sabi ng kasalukuyang Constitution natin, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. So, majority po. Okay? Dito naman po sa 1935 Constitution, a majority of each house, yan yung magkaiba yung section. Sa current Constitution, Section 16 yan. Diba? Nasa number 2. No? Or subsection 2 ang tawag dyan. Doon sa 1935 Constitution, Section 10 pa lamang siya. Okay? And then subsection 2 pa rin. Ang sabi rito identical yan eh, yung provision na yan eh. Identical yan. Sabi diyan, a majority of each house shall constitute a quorum to the business. So, majority pa rin po. A simple majority po yan. 50% plus 1. Okay? Now, kung titignan nyo ho sa kasalukuyang Constitution, wala pong preceding paragraph tungkol po sa pag-i-elect. Okay? Kasi ang sabi rito, Section 16 sa 1935 Constitution, Section 10, number 1, the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker. Diba? Each house shall choose such other officers as may be required. Dito naman, other officers at it may deem necessary. Wala pong provide papaano magtanggal, papaano ang magsibak. Bakit po wala? Yun ang magandang tanong. Bakit nga pala hindi nilagay dyan, JVB? Kung ilan yung kailangan para magsibak, inelect ng 13, ng simple majority, tapos sisibakin lang ng 12, mali. Diba? Well, yung nag-iisip po nung ganun, yun po yung nagkakamali. Now, puntahan natin ngayon ito. Sabi nung ni Guanzon, yung Avellino versus Cuenco raw. Yan, held that 12 was a majority of 23 senators. Tama. Yan, so there's no vacancy. Wala naman daw pong vacancy sa panahon ngayon. Totoo naman, wala namang vacancy. Pero again, ang pinag-uusapan po dito is the coercive authority. Yan. Ito yung coercive authority, yung may compel the attendance of absent members in such manner. Diba? Pwede pa nga raw parusahan kung may nakalaang parusa. At sa maraming pagkakataon, diba? Nag-session sila ng hindi 13 palagi. Puntahan natin yun maya-maya. So dito, sinasabi niya walang vacancy. Yung coercive authority, hindi po pinag-uusapan doon ang vacancy, ha? Hindi. Ganda pa ng tanong ni Tio. At 12 is not 13. Tragis logic, ha? Alam na grade 1 student yan. Sumagot si Soto. When does 13 becomes 12? It's when 24 becomes 22.
'Di ba? Kasi nakabase po yan sa ilan yung available to, 'di ba? Be covered by the coercive authority or jurisdiction ng Senado. Whether the senator would like to participate or not, kailangan makaladkad siya sa madaling salita. Kasi kailangan talaga yung magic na quorum lumitaw. Oh. Kahit maglason na siya doon, patayin niya na yung sarili niya. Wag pala muna, mag 50-50 na lang muna gihingalo sa upuan. As long as nandun siya, tuloy ang quorum. 'Di ba? Ito. Sabi pa, ito naman si Loren. Na nagpapanggap na hindi niya alam kunwari. Ganun din ang sinasabi ni Loren Legarda. No resignation, no expulsion, no final disqualification. Still senator. Daw si Bato, si Jinggoy, 'di ba? Still elected. Wala namang problema ron eh. Oh, still capable of participating. Ito na yung mali. Oh. 'Di ba? At that is also the reason, mga kabayan, but gusto nilang baguhin yung rules na i-allow ang online participation para kahit na nasa remote place ay ma-establish ang quorum. Okay? Yun ang gusto nilang mangyari. Si Bato de la Rosa, si Jinggoy, hindi nakakailanganin po ang coercive jurisdiction or authority ng Senado. Hindi na kailangang magpa-aresto. O, i-email na lang sila, mag-login na kayo sa Zoom. Bongga, we have a quorum. 'Di ba? We can transact business. Oh, ang galing. Ilan yung makakasuhan na magtatago? 'Di ba? Yan ang gusto nila hong mangyari diyan. Na etong mga makukulong makakapag-participate pa rin. Gusto nilang baguhin ng rules. Kaya bakit po pa ba nila iniisip ng pwede yan? Kasi papairali nila rito. Igigiit nila yan. Under the Constitution, yung presumption of innocence ng isang akusado, unless proven beyond reasonable doubt, then saka lamang po madideprive ng kanyang mga karapatan. At pag binala, sana pati buhay ang isang senador. Diba? Yun ang dahilan. Kaya gusto, not because of to be able to vote in the Sara impeachment. Hindi po sila kailangan dong bumoto. Yung siyam na senador, hindi kailangan bumoto yun. Mag-abstain lang yung mga yun. Mag-absent lang yung mga yun. Hindi magkakaroon ng conviction. Gets? Ito po yun. Gusto nilang manatiling kontrolado nilang liderato at galaw ng Senado. Kaya yan. Now, sabi ni itong dalawa, ni Erwin tsaka ni Ping, parehong hindi na nga raw po si Senate President kasi ousted nga naman di ba? Yan, ito rin si Migs. Removed na si Senator Alan as SP kasi all seats were declared vacant. Tama. Dalawang araw na itong walang session ng Senado. Senator Sherwin Gatchalian as Ito na. Let us pause for a minute of silent prayer. Ito yung ouster ni Cayetano. Amen. The Secretary will call the roll. To call the roll. Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Zubiri as Chairman of the Committee. To call the roll. Roll call of members. The former senators King, De La Rosa, Gatchalian, Go, Hontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camille, Villar Mark Zubiri, Senate President Cayetano Alan. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Mr. Presiding Officer, I move Ito na. to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection?
Duly seconded. The motion is approved. Okay. So, there's a quorum, 'di ba? Kasi 22 lamang po yung available na senators na kung saan po ay applicable ang coercive jurisdiction or authority ng Senado. At hindi naman po forever ang 13. So na-declare may motion, walang seconded, okay? Tapos walang tumutol, walang debate, 'di ba? Dapat ginawa nila, Alan, tumakbo sila diyan eh. Kaya lang nabulaga talaga sila, hindi nila akalain ang gagawin ni Cheese. Yan. The reality is, Ito ngayon ang I paliwanag was niya. elected by 13. The Constitution, the Senate rule says, hindi ka Ay, pa thank you pwedeng po, palitan Reynaldo. kung hindi God 13. bless po, sir. So wala silang 13, so wala silang quorum. Mhm. Kahit anong iimbento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun. Pangalawa, even assuming may quorum sila, 13 para tanggalin ang Senate President pro tempore. Walang nakasulat na ganon sa Constitution. Yun ang problema, Alan Cayetano. Umiimbento ka. Ang nasa Constitution po ng mga Pilipinas ay ang maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw ay ang pag-elect lamang. Sabi, the Senate shall elect its president. And then sa House, ganun din. Paano po? By a majority vote of all its respective members. Pero kung yung magtanggal, dumarating po kasi ang mga panahon na pwedeng nababawasan ang membership ng Senado. Pwedeng may nakukulong. Pwedeng may namamatay na sana. Pwedeng may mamatay. Tapos hindi naman tawag for a special election ang COMELEC. Kasi katuwiran naman siguro ng Senado, we're still functioning. We don't need extra member. We have quorum. Diba? Kaya nga, pwedeng ang nakasaad, mag-elect 13 majority. Pero pag magtanggal, walang nakalagay kung ilan. Kasi pwedeng pag nagtanggal yan, puro na yan, puro sabihin natin may mga absent na dyan para mapigilan yung quorum. Diba? Pero pag naka-establish sila ng quorum, yun ang uunahin nila talaga dyan. Sibakin yung mga kalaban nila sa pwesto. At yun nga yung nangyari, kauna-unahang motion dyan. I-declare lahat ng position vacant. Diba? Now, Dalawang araw na The reality is, yan yung paliwanag niya, ha? Tapos, eto na. Naalala ninyo yung, tawag dito, yung IBP, di ba? Yung IBP nagsalita rin eh. Nagpaliwanag din ng IBP. So kung ano ba talaga, what's the real score? Sabi nung Integrated Bar of the Philippines, ako tingin ko, I suggest eto na sundin nila, eto na igalang nila. Dahil napakalabo ng Korte Suprema. I even heard Ascuna, sabi niya, hindi makikialam ang Korte Suprema dyan because that's internal problem. Malamang hahayaan na lang muna ng Korte Suprema na lumipas ang panahon hanggang dumating yung solusyon. Kasi there are possible solutions. Sabi niya, isa lang nga bumaliktad yan, tapos na problema eh. Diba? Sabi rito ng IBP, Gatchalian block session is lawful. Yan, the IBP. Yeah. Said June 3 session led by Gatchalian was lawful and valid. Yung IBP doctrine, senators were enough, yung 12, for a valid quorum. Kasi 23 yung sa kanila eh. Ito sa atin, mas malala, 22. Ang tanong dito, ilan ba rito sa Avellino ang hindi makakadalo? Bakit yan ay tawag dito? Bakit yan ay 23 lang? Nakakulong po kasi yung isa sa kanila. Paano ngayon yun? Diba? Alam ko nakakulong yung isa dyan eh. Sabihin natin may sakit yung isa. Diba? Kaya hindi ho po pwedeng makadalo. Kasi tinitignan dito is the availability of the senator.
na mag-participate kahit na kalad ka rin siya. Kapag hindi po uubra yung kalad ka rin siya, yung pagpapaaresto sa kanya, then hindi po siya isasama sa bilang ng determination kung ilan ang quorum. Dahil hindi po pwedeng i-hostage ng isang senador ang Senado natin. Oh. Ito yung kaso ng Avellino Cuenco. Kaya nagkaroon ng Avellino Doctrine. Ito naman yung sinasabi, ito na yung IBP. Sabi rito ito yung Constitution ng 1987. Kapareho lang din naman identical yan . Sabi rito, a majority of each house shall constitute quorum to do business. Okay, and then, as to how quorum is determined, the Supreme Court already decided this issue in the 1949. Sabi nila. Yan, landmark case Avellino versus Cuenco. By interpreting a provision with identical wordings, yan, Article 6, Section 10, Subsection 2, 1935 Constitution. Ito nga po yung nilalaman noon. Pareho lang yan . Parehong-pareho yan. Identical talaga yan. Simple majority lang to elect pero wala nang following paragraph or succeeding paragraph or section or subsection na nagpo-provide ng manner how to eject an official. Wala. So pagka ganon, babase sila dyan sa regular na lamang na determination nila ng quorum. Kasi ang importante dito, when they remove someone, ay merong quorum. Kasi yun ang symbol of authority at part ng authority is to eject a member. Now, ito pa ang sabi dyan . If the rump session was not a continuation of the morning session, was it validly constituted? Yan, doon sa Avellino. In other words, was there the majority required by the Constitution for the transaction of the business in the Senate? Ang sagot dito, meron daw po. First, ito na, bahala na kayo bumasa niyan. Ito pa sabi, the House does not mean all the members. Okay? And then, may mga ganyan sila, gulo lang yan. Ito na. Ito ang sabi rito. Ito maganda yung sinasabi nila rito ng IBP. This Avellino ruling emphasizes a practical approach now that the Constitution should be interpreted in a way that allows the Senate to function. Okay? Kaya po doon, wala hong provision na nakalagay kung paano ilan ang bilang ang pagtanggal. Kasi kinakailangan po gumagana. Kasi kung hindi mo tatanggalin, ayaw namang magtrabaho. Diba? Hindi mabubuo yung quorum, lumabas ng bansa. Naiwan dito 10 senador o kaya 12. Paano na? Kaya may coercive authority. Kapag hindi umubra, the other way around, diba? Yung hindi applicable sa kanila, ibabawas sila. So kailangan daw pag-interpret ng Constitution ay pabor sa Senado para gumana. Hindi para panigan ng isang grupo na kesyo meron silang pinaglalaban and apparently habang may pinaglalaban sila, legit man or illegitimate yung pinaglalaban nila, napipilay naman nila ang operasyon ng Senado, hindi raw po tama yung maging pabor doon ang interpretasyon. Kaya sabi niya, the Avellino Doctrine is applicable in relation to the determination of quorum despite the physical presence of only 12 senators. One senator cannot be compelled to attend the session. I cannot be compelled to attend the session because he is detained. Yun nga. He is detained in relation to a non-bailable offense like jigoy. Diba? While another senator cannot be found. Ito si Bato de la Rosa. Yun ang sitwasyon na meron tayo . While another senator cannot be found, in fact, his whereabouts appear to be unknown since May 11. Therefore, these two senators are considered as beyond the reach of the Senate and cannot be compelled to attend. As such, they were excluded from the count of members
used to determine quorum. I just like to remind everybody, ang determination po ng quorum is day-to-day basis ito. Basta may session sila, di ba? Then, titignan nila ngayon yung situation. Okay? Kung something na parang irregular na naman ang sitwasyon, titignan ngayon dito kung ano yung applicable para gumalaw ang Senado. Ngayon, pagdating doon sa pruweba, eto ho yung pruweba mga ka-DDS. Ang dami ho. Ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No? 7 po ng mga instances na kung saan ito pong si Loren Legarda, si Pia, at itong si Alan ay naroroon. Oh, yan yun. Itong June 2, itong dalawang 2015, 12, 2010, itong mga to, puro mga senador nito si Trillanes eh. Noong mga panahon na yan eh. Tignan nyo. Ito yung petsa nito, February 3, 2009. 16 senators present. Ilan ang quorum dito? 'Di ba? Ilan dito yung 16 senators lang yung available. So 8 plus 1, edi 9 lang ang quorum diyan. Mas mababa sa 12. Dito naman sa February 11, 2009, declare quorum with 12 senators present. Ito namang isa, February 29, 2010, 12 senators present. The chair declared presence of a quorum. Senate Journal ito eh. Ito pa, May 8 and 9, 2012. With 12 senators present, the chair declared presence of a quorum. Ano itong isa? Kakarugtong lang to doon sa senators present, the chair declared quorum. Tuesday, May 15, 2012. Ito naman nag-roll call, nag-explain siya. Okay. The Secretary will call Ito yung video nun. Noong May 5, 2015. The Honorable Senators Angara, Aquino, Binay, Cayetano Alan Peter Compañero S, Cayetano Pia S, Defensor Santiago, Ejercito, Enriles, Escudero Estrada, Gingona, Onasan, Lapid, Legarda, Marcos, Smenya, Pimentel, Po, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, Senate President Drilon. There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Diba? Hindi nila tinutulan yan. Hindi nila question yan. Yung pag-declare ng quorum dyan. Ba't hindi nila din kino-question yan? Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country. And therefore, they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the... Ang sinasabi ngayon ng ibang mga DDS senators, mga abogado, yung daw Avelino Cuenco, yun daw ang tinutukoy daw po doon, yung kapag ka nasa abroad, yung miyembro ng Senado, hindi the availability ang tinitignan doon. Ang itong mga to, ang uhusay mag-mislead. Ito nga yung sinasabi ng professor namin Kaya ang tanong, kailan mo malalaman ng abogado pag nagsisinungaling? Sagot, pag bumuka ka niyang bibig. Sabi naman ng aking yumaong ninong na dating judge ng San Juan, Batangas at ng katabing bayan nila ng Rosario, Batangas, si Ninong Florencio Bunog Perez. Ang sabi niya, utay, ang magaling na abogado hindi kailangang magsinungaling. Tama naman yun, di ba? Pag magsisinungaling, yun po yung bending the law. Di ba? Yun ang mali na paggamit ng bending the law. Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to... Grabe, 3 sa kanila nakakulong. Ayan, ulitin ko. Decision of the Supreme Court.
there are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall and answer the roll call. The chair therefore declares the presence of the quorum for them. Okay, maliwanag. So, anong pinoproblema ni Alan, ni Loren Legarda, ni Pia Cayetano? Oh, diba? Ay, yung mga pangalan nila, mga kabilang sila sa mga to. Sa mga pinakikita ko na to sa inyo, nandyan siya. Ito nga, dito pa nga si Miriam, may sakit na eh. Noong 2014. Ito naman June 2, 2015. Si Trillanes yun. Roll call naman ito, June 2, 2015. Okay. May 23, 2018. 12 senators present. Puro nandiyan ang mga pangalan nila eh. Ito, Gatchelan nga, andyan din. 2020 naman ito. Diba? Loko-loko. Itong mga to ito yung dapat na tinatanim nila sa utak nila. Ito po, ito'y pananalita ng IBP. Okay? Ito yung pinakamalapit na magpapagbasihan para sa enlightenment ng mga kababayan natin at ng mga senators natin na pilit na nagtatanga-tangahan. Ang maliwanag po rito, dapat daw po pag-interpret ng saligang batas, hindi para pilayin ang operasyon nito. Dapat daw po mangyari mahanapan ng paraan para magpatuloy, mag-function ang Senado. Dahil hindi raw dapat na pigilan o tipong i-hostage ng isang senador lamang o ng ilang senador ang buhay ng Senado. Kailangan umiikot ito. I agree. Lalo niyang pinapahamak mga kasama niya Teka. Ano yun? Tama, Sir. Northern Luzon, pag tricycle gilid lang. Ay, oo. Clearly, it only means that Cayetano's cocky claims that he knows what he's doing is not true. He knows what he's doing. Kaya lang, nandun yung, yung panloloko sa tao Kudos to IBP, sabi ni attorney. Hindi na sayang ang 4,000 annual fee or lifetime membership na 50K. Ay, grabe. Ang laki pa lang ginagastos sa IBP. Diba? Well, at least, diba? Maaga silang nagsalita. Sabi ko nga, dapat ganyan ang Korte Suprema. Well, tamang kumilos agad sila nagsalita para magsilbing reminder. Dahil yung mga abogado natin dito, miyembro ng ng IBP sila Sila Marcoleta parang nagbabasa ng Biblia na pabor lang sa kanila. Kaya nga Sir Jeremy, good day, mate. Palagay mo, alam kaya ng ibang politiko ang nilalaman ng Constitution natin? Thanks. Absolutely. Alam po nila yan. Kung hindi man po nila alam yan, that is their moral duty to know. Kasi yung po mga politiko, diyan ang pundasyon ng kanilang panunungkulan at ng kanilang tungkulin. Nandun po yung duties and functions ng mga politiko. Ano man ang posisyon nila, binabanggit dyan. Tsaka napakadali po ngayon ng information. Sabi nga the information is on the tip of your finger. Pipindutin mo na lang. Diba? Hindi mo na kailangan pumunta ng National Library kung wala kang sariling library sa bahay mo. Wala kang isang katutak na libro para mabasa. Diba? Napakadali na ang pagre-research ngayon. Keywords na lang po At internet, at computer or cellphone. Alam nila po yan. Okay, pag-usapan natin